Lumuhod po ang lahat at dasalin natin ang Oratio Imperata para sa protection laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagpalang Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtamnawaan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagpabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Colungsod. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami sa kanyang pagkabuhay niya na maguli, sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan.
Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Adbyento. Ang ating punong tagapagdiwang sa banal na misang ito ay si Reverend Father Reynante Tolentino. Gandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Bilang isang pamilya tayo magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tumahimik tayo mga kapatid sandali at idulog natin sa Panginoon ang mga kahilingan natin sa banal na misang ito. Sama po natin sa ating mga panalangin
ang lahat ng tensyon ng Santo Papa Francisco, lalong-lalo ng pagkawala ng coronavirus sa buong mundo. At hilingin din natin sa misang ito ang isang masaya at punong-puno ng pagpapala na pagdiriwang ng Pasko o ng pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa sa inyo, inyo mga mga kapatid, kapatid, nalubha nalubhaga akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tungayan mo ang pananabikan ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglayin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonius. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inilis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan
ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaban ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag
ng tali ng kanyang pangyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy, na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na pinangaral si Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Ganoon din po sa ating mga nasa community online, sa mga nasa Pilipinas, magandang gabi. Sa mga nasa ibang bansa, magandang araw po sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng kanilang mga nasa tahanan. At sa lahat ng mga pilgrims, sa lahat ng mga umahon dito sa Antipolo, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng bira ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Dalangin ko nawa ang inyong mga kahilingan sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, lalong-lalo na ngayong Pasko. Ngayong darating na Pasko ay pagkaloob sa inyo ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang milagrosang Birhen ng Antipolo. Maraming salamat din po sa Sumulong at Balaoro family sa pagsisindi ng 3 kandila ng Adbyento. Ngayon nga po ay third Sunday of Advent, pangatlong linggo sa 4 na linggong paghahanda para sa Pasko. Sa isang linggo o darating na linggo, simbang gabi na. Excited na tayong lahat. Ngayon ay Gaudete Sunday at narinig natin sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, ang mga salitang magala kayo, magdiwang kayo, magpuri kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay tunay na Diyos ng Israel. Magpuri kayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa mga salita ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Totoo mga kapatid, ang 3 linggo ng Adbyento ay linggo ng pagsasaya. Linggo ng pagdiriwang sapagkat natatanaw na natin ang Pasko. Isang linggo na lang, Pasko na. Isang linggo na lang ng Adbyento, isang kandila na lang ang ating iniintay para ipagdiwang natin ang Kapaskuhan. Pero ang tanong, ano ba ang dapat nating gawin bago dumating ang Pasko at sa araw ng Pasko? Ito rin ang tanong sa Ebanghelyo ng mga tao ng kawal ng mga publikano kay Juan Bautista. Ito ang tanong nila, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Nagpabinyag kami sa inyo, bininyagan nyo kami sa tubig, sinasabi niyo patagin ang daraanan ng Panginoon, magsisi sa mga kasalanan. Ang tanong nila kay Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin? At ito rin ang maganda nating itanong ngayon, third Sunday of Advent, sa ating mga sarili. Ano ang dapat nating gawin para tunay nating ipagdiwang, tunay tayong maging masaya at mapuno ng biyaya at pagpapala sa araw ng Pasko. Sanay na sanay tayo magdiwang. Napigilan lang tayo ng panahon ng may coronavirus, pero ngayon ang sabi, sa Pilipinas daw, dahil wala pa daw yung bagong variant, masaya daw ang Pasko. Kapag may birthday, sanay na sanay tayo magluto, maghanda, magpakapagod, at imbitahin yung ating mga kaibigan. Kapag fiesta, ganun din. Magluto, maghanda, maglinis ng bahay, at imbitahan yung ating mga kaibigan. At pagdating ng gabi, pagod, lupaypay, hirap na hirap, hanggang umaga hindi makabangon. Ganon din, hindi ba kapag may kinakasal, lahat
talagang gagawin natin. Magpapakapagod tayo, uubusin natin ang ating lakas. Kuminsan, kapag kasal, ubusan din ang pera. Hanggang mangutang pa tayo, makapagdiwang lang tayo. Makapagsaya lang. Pero pagdating ng gabi, hanggang kinabukasan, di tayo makabangon sa pagod. May utang pa, sakit pa ng ulo. Ito ba mga kapatid, ang klase ng pagdiriwang na sinasabi sa atin ng Gaudete Sunday? Ito ba ang sinasabing fiesta, pagsasaya, Pasko? Ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, magdiwang tayo kay Kristo. Magsaya tayo sa ating Panginoong Yesus. Kaya hindi siya ordinaryong pagsasaya. Hindi siya ordinaryong birthday, kasal, fiesta, o anumang okasyon. Ang Pasko ay pagdiriwang kay Kristo, sa Diyos na sumaatin, sa Diyos na naging tao, at nagbigay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya hindi sapat ang Christmas lights, Christmas trees, mga ilaw, mga palamuti sa ating mga tahanan. Hindi sapat lahat, mga kapatid, kung wala si Kristo sa ating pagdiriwang. Kung wala ang Diyos na nagkatawang tao sa ating Pasko. Paano natin ipagdiriwang ang Pasko na kasama ang ating Panginoong Kristo? Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang unang sabi ni San Juan sa mga tao, ang unang sagot niya sa unang nagtanong, anong gagawin namin? Sabi niya, kung mayroon kayong 2 baro, bigyan niyo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ninyo sa inyong pagkain. Sumaliwanag, kung babaybayin natin ang mga salita ni San Juan Bautista na tagapaghanda ng ating Panginoon sa kanyang daraanan, ang una, kung gusto nating magdiwang na kasama si Kristo, magkawang gawa. Ngayong Pasko at sa buong buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung sinasabi natin ang Pasko ay hindi lamang December 25, ang Pasko ay bawat araw ng ating buhay sapagkat si Jesus ay sumasa atin. Pagkakawang gawa, pagbibigayan, pagbabahaginan. Hindi ba yan ang nakagis na nating Pasko? Napigilan lang tayo ng pandemic, pero ngayon sinasabi natin, tuloy ang Pasko, wala ang Omicron variant sa Pilipinas. Huwag nating kakalimutan magbahagi sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan. Ang Diyos, mga kapatid, ang unang bigay sa atin at ang bigay niya sa atin ay si Kristo. Ang Diyos, mga kapatid, ang hindi nagdamot at patuloy na hindi nagdadamot sa atin. Kaya wag din tayong maging madamot kung gusto nating magdiwang nakasama si Kristo at maging masaya. Ikalawa, tinanong din siya ng mga publikano kung ano ang aming dapat gawin. Ang sabi niya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat. Ibig sabihin, huwag kayong manglamang sa inyong kapwa. Huwag kayong gumawa ng paninikil, pagpapahirap sa inyong kapwa, lalo-lalo na ngayong Pasko. Habang tayo naghahanda sa Pasko, habang tayo nagsasaya o nagsusumikap maging masaya ang Pasko, pansinin ninyo, pataas ng pataas ang lahat ng presyo. Pang Noche Buena, lahat ng prutas, tataas lahat yan. At babagsak uli pagkatapos ng bagong taon. Babalik siya sa dating presyo. Hindi ba pananamantala yun?
Hindi ba paninikil yun sa kapwa? At yun ang sinasabi ni Juan Bautista sa mga publikano. At yan din ang sinasabi niya sa atin, kung tunay tayo nagdiriwang ng Pasko, luwagan natin ang ating kapwa. Luwagan natin ang ating mga kasambahay sa ating tahanan. Luwagan natin ang ating mga kasama sa trabaho. Luwagan natin ang ating mga anak. Minsan, sakal-sakal natin ang ating kapwa. Hindi natin namamalayan. Sa panahon ng Pasko, wag lang tayo ang magdiwang. Sana lahat magdiwang. At ikatlo, na nagtanong sa ating Panginoong Yesus ay yung nagtanong kay Juan Bautista ay yung mga kawal. At ang sabi ni Juan Bautista sa kanila, huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. Huwag kayong mangingikil. Tama na ang pagnanakaw. Tama na ang pagpaparatang sa inyong kapwa. Tama na ang pagbibintang. Tama na ang pagsisinungaling at pandaraya. May pagdiriwang natin ng Pasko, mga kapatid, kung susundan natin itong pangatlong sabi o sagot ni Juan Bautista, kung titigil tayo sa pagsisinungaling, panloloko, pandaraya sa ating kapwa, sa ating pamilya, kung titigil tayo sa corruption, kung titigil tayo sa pagnanakaw. Di ko po sinasabing lahat tayo ay magnanakaw. Di ko po sinasabi sa inyo na lahat tayo ay sinungaling. Pero alam natin yan, maliit man o malaki, kaya hindi nagiging masaya ang Pasko at hindi ito na ipagdiriwang nakasama si Kristo. Kasi kahit Pasko, nagsisinungaling tayo. Kahit Pasko, nandadaya tayo. Kahit Paskong Pasko, nanglalamang tayo sa ating kapwa. Sobra ang kasalanan sa mundo. Kaya ngayon ang sinasabi ni Juan Bautista sa lahat ng mga tao, bitawan ng mga kasalanan at gumawa ng mabuti kung totoong pinagdiriwang natin ang Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Alam ko, lahat tayo gusto nating maging masaya sa Pasko. Alam ko, mga kapatid, lahat tayo handa nating ubusin ang ating mga 13-month pay, ang ating mga bonus, para lang sumaya ang Pasko. Pero tandaan niyo, kung hindi natin babaguhin ang ating mga maling nakagawian, bata man o matanda, kung hindi natin babaguhin ang ating mga ugali, ang ating mga pandaraya, pagsisinungaling, pangloloko, pagiging madamot, hindi magiging masaya ang ating Pasko. Sapagkat ang Pasko ay si Kristo. Sapagkat ang Pasko ay ang Diyos na totoo na nagkatawang tao at nagbigay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ngayon po, bago ang ating pagpapahayag ng pananampalataya, bibigyan muna natin ng ilang sandali ang ating mga sakristan. Pagkatapos ng 2 taong hindi sila makalabas at makapaglingkod sa katedral, sila po ngayon ay mangangako ng muling maglilingkod bilang mga sakristan dito sa ating National Shrine. Tumayo ang mga magpapanibago ng kanilang pangako.
minamahal naming Reverendo Padre Renante Tolentino, narito po kaming mga tagapaglingkod na magpapanibago ng pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa dambana ng Panginoon. Mga minamahal kong mga sakristan, hiniling ko na sama-sama kayong muling magtalaga ng iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon sa tulong ng mahal na Birhen ng Antipolo. Panginoon naming Diyos, muli ay tinatalaga ko ang aking sarili upang maging natatanging lingkod ni Kristo. Bilang tagapaglingkod sa kanyang dambana, ipinangako ko pong sa aking salita at gawa ay may sabuhay ang pananalig kay Kristo at maging huwaran sa kapwa kabataan na may pag-ibig at paggalang sa Diyos, sa magulang at sa kapwa. Kasiyan nawa ako ng iyong banal na Espiritu at kalugdan mo na ang aking paglilingkod. Kung gayon sa harap ng Diyos, lumod kayo't yumuko at tanggapin ang kanyang pagpapala. Ama naming mapagmahal, sinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo upang maturuan kami ng pagsambang lubos na nakalulugod sa iyong pagharapan. Hiniling naming basbasan mo ang mga lingkod mong ito na patuloy na silang samahan at gabayan upang higit nilang pagsikapang mapabuti ang tapat na paglilingkod sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng ating Obispo, Francisco de Leon, at ang ating Kura Paroko, ang iyong pagsasariwa ay pinagtitibay ko. Maisa katuparan nawa ninyo ang inyong mga pinangako at gabayan nawa kayo ng Diyos sa dakilang gawaing ito. At bilang pagtanggap at pagbati sa inyo, pasalubungan natin mga kapatid sila ng masigabong palakpakan. Congratulations! Tatayo na po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay,
kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig at kagalakan sa piling mo, man lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng mga namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, hustisya at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isang tabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa gitna ng aming pinagdaraan ng pandemya, patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Magsumpangan ka nawa naming sa taimtim na panalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kami mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kami magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin mo nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan sa piling mo. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso, dinggin mo na may awa ang aming mga abang pagsusumamo, upang matagpuan ka naming karapat-dapat sa pagdating ni Jesucristo, sapagat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan ng aming mga puso. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mayayain nawa ng lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Papa, si Francisco na aming Obispo, sinoli na kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ang bira ng Antipolo, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso na ibinababa ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdararitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Hesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay magkaping dapat nawa kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na pagdiriwang at tandaan natin magiging masayang Pasko kung isasama natin si Kristo sa ating pagdiriwang. Kung iwasan natin ang lahat ng masama at gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Palakpakan po natin ang bawat isa na kasama natin sa misang ito. At sa lahat din po ng mga sakristan, sa panguna ng kanilang presidente, si Brother Joel Leble, congratulations at sana ngayong maluwag na at pwede na kayong makapag-serve. Lagi kayong mag-serve dito sa katedral at maging mabuti rin kayong mga anak sa inyong mga magulang. Alam natin ng mga sakristan, inaasahan ng kanilang mga magulang na bumabait habang nagsaserve at naglilingkod sa simbahan. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sakristan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain nawa kayo at inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayong lahat ng Diyos. Pumayo kayong mapayapa at maligaya. Salamat sa Diyos.